Working 8 hours a day is not enough. You need to add more hours. Ibig sabihin, extra income. Extra income po ang kailangan natin ngayon. Guys, sa Pilipinas, tumataas ang bilihin. Sweldo mo ba tumataas? Nakakatakot po. Walang katapusan yung pagtaas ng bilihin. Pero yung sweldo natin, kahit kailan, kung tumaas man, bihirang-bihira. Nakakatakot po. Naniniwala po ako, ito yung katotohanan. Maraming Pilipino ngayon, yung survival, hindi na kaya. Guys, I honestly believe, panahon na para pag-usapan natin yung isa sa pinakamalagang bagay na dapat pag-usapan. Kailangan ng bawat Pilipino matutunan magkaroon ng extra source of income. Do you think? Kailangan ba ng pamilya mo ng extra source of income? Guys, ito po yung pag-uusapan natin. Ito yung pang-apat na klaseng tao, meron ng financial freedom, may kalayahan sa paggastos, walang problema sa oras, may time freedom. Ito yung klaseng tao, maniwala kayo sa hindi, isa sa pinakamasaya sa lupa. Guys, walang problema sa pera, walang problema sa oras. Bago natin pag-usapan yan, balik tayo sa katotohanan. Asan ka sa apat na to? Okay? Pwede ba natin ituro isa-isa? Okay, sikreto na lang natin yan. Ang tanong po, ito. Gusto mo ba habang buhay nandiyan dyan? Gusto mo ba tatanda ka habang buhay, yung pangarap mo, pangarap pa rin? Gusto mo ba yung pamilya mo hindi masaya? Guys, panahon na para yung mga duda natin ay mawala. Maniwala kayo sa hindi, panahon na po para yung duda natin ay atin ang pagdudahan. Bakit hindi nagbabago buhay natin? Baka po kinakain yung pangarap natin ang puro duda at takot. Yan po ang dahilan kung ba't maraming tao hindi umasenso. Sabi ko nga, kung yung duda ang papayaman sa mga Pilipino, maniwala kayo sa hindi, Pilipinas na pinakamayaman sa buong mundo. Duda, panahon na para pagdudahan natin. Punta tayo, kung papipiliin kita sa apat na to, saan mo gusto pumunta? Hipokrito lang ay magkaroon ng financial and time freedom. Paano magkaroon yan, SP? Ito po yung mga bagay na hindi ko natutunan sa school. Na maniwala kayo sa hindi, matututunan nyo rito. Income na residual. Sino sa inyo nakakalam ng income na residual? Very few kung meron man. Ang alam na maraming Pilipino, masakit pa ng katotohanan, fixed income. No work, no pay. Paano pa nagkasakit ka? Guys, residual income ang kinikita ng mga taong umaasenso sa panahon natin ngayon. Para magkaroon yan, kailangan gamitin natin yung sikreto. Law of leverage o leveraging ang sistema ng halos lahat ng umaasenso sa panahon natin ngayon. Ano yan, SP? Sa simpleng paliwanag, it means multiplying yourself, your time, your effort through other people. Sa Tagalog, pagpaparami ng sarili sa pamamagitan ng ibang tao. That's the only way. The best way para ma-accumulate yung ma-accumulate ka ng wealth. Para ka magkaroon ng financial and time freedom. Guys, yan po ang sistema ginagamit ng may-ari ng Schumart, Mr. Henry C. Yan din ang sistema ginagamit ng Mr. Luciutan, Mr. Gokong Wayne Robinson. Kung may boss ka, yan yung ginagamit ng boss mo sa'yo. Ano ba ang leveraging SP? Yan din po ang ginagamit ng malalaking fast food chain. Katulad ng Jollibee, McDo, KFC, Chowking. Tignan niyo po. Kung alam niyo na po yung story ng McDo, nakakalungkot po. Ang original may-ari ng McDonald's Brothers. Apelyido nila yan. Alam niyo po ba na hindi na sila may-ari ngayon yan? Hindi nila alam yung sistema ng leveraging. Sino nakakalam yan? Yung dati nilang ahente ng ice cream dispenser, Mr. Ray Kroc. Nakita ni Mr. Ray Kroc, nag-iisa yung pwesto ng magkapatid. Ang bili pero nag-iisa. Binili niya yung pag-aari ng McDo sa magkapatid. Murang-mura. Siya nagparami ng McDonald's sa buong mundo. Na tinawag natin franchising. Ano? Libo-libo McDonald's franchise sa buong mundo. Sa palagay nyo, kaninong puhunan? Sa may-ari ba ng McDo? No. Sa pamagitan ng puhunan ng ibang tao. Pera ng ibang tao. Kapital ng ibang tao. Pagod, effort ng ibang tao. Pero kumikita ng residual o royalty income yung may-ari ng McDonald's hanggat may McDonald's. Sad to say, patay na may-ari niyan. Pero hanggang ngayon, yung pamilya ng pamilya, generation after generation, ni Mr. Ray Kroc tatanggap ng income sa lahat ng McDonald's hanggat may McDonald's. Ano sikreto? Pagpaparami ng sarili sa pamamagitan ng ibang tao. Guys, the secret has come. Andito na po. Sikreto ang hindi nagpatulog sa akin. Kung alam ko lang to noon pa, maniwala kayo sa hindi. Ang dami ko nang natulungang Pilipino. Ito na po. Ito nangyayari ngayon. Bago natin pag-usapan yan, tignan muna natin ongoing traditional business. Sa ayot sa gusto nyo, kasali kayo rito. Nagtatanong kung panalo o talo kayo. Ito po, lahat po ng produkto natin sa katawan, mula pa hanggang ulo, galing sa manufacturer o factory. Sapatos mo, damit mo, underwear mo, toothpaste, shampoo, sabon na ginagamit mo araw-araw. Pero hindi mo dyan nabibili produkto. Bakit po?
ipinapasa ng manufacturer yung produkto niya sa wholesaler, another businessman. Ang nagdadala niya sa mga middleman ang nagdadala o nagpapasa ng produkto sa mga retailer. Sino retailer? Normally, diyan ka namimili. Sari-sari store, department store, o grocery store. Kung ang produkto originally priced 10 pesos sa factory, pag bili mo sa tindahan, magkano? Baka 50 pesos o pataas yan. Bakit? Bawat daan na negosyante na momorsyento. Sa ganitong sistema, the richer gets richer, the poorer gets poorer. Ilan lang umasenso? JC Spice Corporation, inadapt na po natin yung sistema, pinakamodernong paraan ng pagpapasa ng produkto mula manufacturer papunta sa consumer. Anong nawala? Na-eliminate na po natin, kung maaari, yung mga middleman. Pag nawala mo yung middleman, ibig sabihin, direkta ka sa factory, mas mura produkto mo, pwede naman negosyo. Balik tayo dito. Paano ba na-maintain ang loyalty ng consumers dito? Paano ba nakikilala produkto rito? Milyon ang ginagastos sa manufacturer para mag-advertise. Milyon ang binabayad sa mga kilalang personality. Sharon Cuneta, Aga Mulak. Meron din po tayong advertisement. In fact, yung dahilan po, kaya napaharap ko ng video ngayon, yan yung sistema ginagamit natin ngayon. Ang tawag natin dito is one of the most powerful tool na pag-advertise. Word of mouth advertising. Yung nagpahiram sa inyo ng video to, ginagawa yung negosyo. Guys, tayo na po mag-advertise through word of mouth. Ang prediction ng mga economists in the future, ang magpapahina sa mga higanting kumpanya, walang iba, kundi mismo mga consumer. Eto na po, the power of consumers. Ang ginawa ng manufacturer, yung mismo mga consumer ang ginawang partner. Pag consumer ang nag-promote sa iyo, panalo ka kahit sino ka pa. Kahit hindi ka kilala, pasisikatin ka ng partners mo. Remember, mas marami yan. Guys, for example, ang company po nag-design ng business package para sa mga consumer na gusto magnegosyo at maging partner niya. Later on, i-explain ko sa iyo paano maging partner ng JC Spice. Pero let's say, for example, naging partner ka na ng company. Decision na. Partner ka, connected ka na sa company, may ID number ka na. All you have to do is show this video to all of your friends. Lahat ng sphere of influence mo. Kakilala mo, ka-church mo, ka-office mate mo, katabi mo sa bus. Lahat ng tao nakilala mo na gusto mong tulungan, maiyahon sa kahirapan. Pahiramin mo ng video na to. Okay? Kung for example, this is you. Dalawa na lang ang naniwala dito sa video to. Dalawa lang. Of course, the more the better. Yung kaibigan mo na gusto mong tulungan, okay, sumali sa business, na gusto yung negosyo, loyal consumers na yan ang company, at the same time, loyal consumers mo na yan. Sa ginawa mo advertisement, the company will pay you referral incentives. Ibabayad ka Sharon Cuneta sa pag-advertise, sa'yo na ibibigay. Pero hindi pa milyon kasi hindi ka pa naman